Good afternoon to all of you or magandang hapon din naman sa inyong lahat. So, ngayon ang isi-share ko sa inyo is itong aking manok. So, kahit yung mama nila, itong dalawa is namatay kasi kinagat ng aso namin. Tinatali ko dito sa labas, yung kagabi na nakabuhi among iro or nakatakas doon sa kanyang ikot. Kaya inanoy itong namatay ng dalawa. It is like sirama. Yan mo sa focus. Yan. Oh. Dili manok. Posing. Yan. Okay. Okay. Yan siya. So, napaka-cute. So, yung kulay niya is parang sirama. So, parang kumuplat. So, balik na natin kasi matakutin. So, sana magsakit itong dalawa na nahiwan na ito. Balik ko sa case. Tapos itong dalawa, ito yung isang manok namin, kaya hindi namin pinalapit kasi magsigi o away. So, kaya ko ito linilabas kasi pag nandun sila sa kulungan, mag-away man. So, this chicken is a small chicken, Talisayon chicken and it's a bantam chicken, local Philippines. So, bata pa siya, you can see there dito sa tiil niya, wala pa tahod, very young pa. Yan, so maliit siya na chicken and it is called Talisayon in our place. So this chicken and italik ito balik doon, tapos kunin ko yung isa kasi hindi sila magkasundo, sige kahaway, kaya pinalayo ko sila sa tali. So itong mga chicken ito is may gustong bumibili. Kaya dili pa ka siya tanod. So tanod niya kaunti itong sirama. So itong sirama namin is unique yung ano niya, kulay. Tapos ito ang ama sa dalawa. Yung ina nila, yung nanay nila na ano na kaning na magikaw na kiro. So ito na lang naiwan. So as you can see, the color is very nice. Tapos magpabarog na siya, no? Paano na yung forma, paano? Okay, pabarog. Posing, smile. Yan. So that is our sirama. Then so dito naman sa kabila is itong isang chicken na linagay ko. Dali, labas diri. Dong. So itong chicken is nagandahan ako dito kasi sobrang liit. So dali natin doon sa table. So dito sa yung ito naman is sobrang liit. Kaya nagustuhan ko ito, tapos tingnan niyo yung tiil niya ang liit. Tapos gulang na siya ng kaunti pero gamay siya compared to the other one. So posing, smile. Ay, kumakabad to, tulit bang? Okay, like that. Tik. So, ang likot. So, ito, kaya linagay ko ito doon sa halwa para makabayi siya itong mga bayi doon. Ang tawag yun. So ngayon ito na naman ang itali ko doon, tapos yung sirama ang ilagay ko naman sa loob para mabayihan na po niya itong bayi, tapos mag-mix yung resulta ng itlog niya. So itong sirama ang talin ko doon. So ito naman ang ilagay ko dito sa loob para mabayihan na naman. Para mabayihan na po niya nandito. Then, kasi itong laki kasi pag ilagay mo lagi sa loob ng halwa, ang mangyari is pasagin niya yung mga itlog. Dara na. So, tali ko siya dyan. So, para makasanay na po so may mga itlog na dire. Diba ilang hapon? Wala.
Buslot eh. Nabuslot? Magbuloslot? Baso na ako. Kita nyo, yun ang bali asawa niya. Tapos ito, stranger. Bantam pa rin pero hindi masyadong maliit. Then dito, punta tayo sa kabila. So ito yung anak ng pinatay ng aso namin ng nanay nila. Kaya ito na lang, bali ano sila, 5 ito. Ito yung isang maliit na hikta na ko at saka yung dalawa doon na sa halwa na maliit. So bali 5. Ito silang lahat yung anak ng pinatay ng aming aso. So sana makapasanay mi ane then if ever this chicken is only intended for hobby, not for fighting. So kung sinong gusto ninyo bali yung nandun sa kabila ibinta namin kung may bumibili. So for this afternoon ito lang masishare ko sa inyo regarding sa aming bantam chicken dito sa aming bahay. Hindi lang bunse ang inaalagaan ko, nag-alaga din ako ng manok tsaka may isda din dito pero sa anak ko yung isda sa likod. Then may pusa din kami tsaka aso. So yun ang mga alaga namin dito sa bahay. So just sharing lang po. Ito lang masashare ko for this afternoon. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice afternoon ahead of you. Bye bye. So itong pugaran sa aming bantam chicken, yan nasira na lata sa ulan. Tapos pinalitan ko ng bago doon, kaya ako sa aking anak na magpabidyo na lang na ito chicken. Ito magtampo na dyan siya sa taas, hinahanap yung itlog niya, kinuha ko, linipat ko kasi delikado pag masirang ulo itong manok nito. So itong mga itlog nandito nabasa, just hope na ika muna, nalimutan ko yung basahan. So ito yung pot holder, ito lang lalagay ko dito kasi alam ko kutkuton man din yan ng karton, maguba ng karton. So lagyan ko ng cloth, tapos ibalik ko itong itlog. Pero itong itlog, bali 4 nito is yung isa naming sa manik na yung namatay. So itong itlog niya is medyo malaki ng kaunti, malaman yung sisiw niya ito, pag matuloy ito is malaki ng kaunti. Sana matuloy itong maliit, yung pinakamaliit naming bantam. Basta rabagod. Sana mapusa pa ni. So dami ng itlog. Mga around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itlog. Ngayon yung mama sa taas. Sana bumalik pa siya kasi sinisilip niya kanina. Walang itlog doon. So try natin kung silipin ba niya sa taas. So, try ko ilagay siya doon para hindi masirang ulo ito. Baho. Ibang amoy itong ba? Dito. Okay. Ipasok ko siya sa kanyang pugaran para masanay siya nga nandun yung itlog niya, hindi ko ninakaw. Ayan. Kita mo sa video, nandun na siya sa kanyang pugaran. So dyan ka. So sana maging itlog pa tapos is magkabuo na yan ng piso. So dagdag ko lang yan sa video ko sa kanina, yung pinakita ko sa inyo yung bantam. So ayan, nagawa na siya ng gikan sa sira na pugaran, na bago na yung pugaran niya. Sana matuloy na yun. So bye bye.